Sa kabila ng unos, tuloy pa rin ang Pasko sa mga nasalanta ng Bagyong Pablo sa ilang lugar sa Mindanao. Kahit na wala pa ang kanilang mga ari-arian, labis pa rin daw nilang pinagpapasalamat sa Panginoon na sila ay ligtas. Narito ang report ni Jay Sabale. Umuwas ang ulan sa ilang bahagi ng Davao Oriental sa bayan ng Boston. Nagdulot pa ito ng maliliit na pagguho ng lupa sa Sitio Baclinan, Barangay Kawayanan. Sariwa pa sa mga residente ang hugupit ng Bagyong Pablo. Kaya ang ilan sa kanila hindi maiwasang kabahan. Pero kahit sinalanta ng bagyo, nagkakabit pa rin ng Christmas decorations ang mga batang ito. Kahit na na nga po kami ng bagyo, pero para tuloy pa rin po ang Pasko. Sana po makagawa na rin po kami ng bahay. At nagpapasalamat din po ako na wala pong nasaktan sa aming pamilya nung may bagyo pa. Inulan din muli ang bayan ng Katiil na isa sa mga pinakagrabing tinamaan ng bagyo. Si Lolo Benito, malungkot ang Pasko. Sira pa kasi ang kanilang bahay. Kaya ang asawa niyang si Lola Leopolda, nananatili raw muna ngayon sa Davao City habang wala pa silang matirhan. Malungkot man, ramdam pa rin daw ng maraming residente ang diwa ng Pasko. Inaayos na ang nasirang simbahan. Ikinakabit ang donasyon na trapal. Para naman sa ilang taga-Compostela Valley, ito na raw ang pinakamalungkot nilang Pasko. Gamit ang pinagtagpi-tagping bagay, 20 pamilya ang nagtayo ng pansamantalang bahay sa gilid ng kalsada. Ilan sa kanila, napipilitang manlimos. Ang mga magsasaka sa New Bataan, hindi malaman kung paano sila magsisimula. 12,000 ektarya ng taniman ang sinira ng bagyo. May kasabihan sila rito sa Mindanao na kahit anong itanim mo ay siguradong tutubo. Kaya naman, ang agrikultura ang isa sa pinakamalaking industriya rito. Gayunman, pipilitin pa rin daw ng magsasakang si Mang Emilio na ipagdiwang ang Pasko. Pasasalamat na nila ito sa Diyos dahil kahit hirap, ang mahalaga raw ay buhay pa rin sila. Para sa unang balita, Jay Sabale reporting.